Ayan mga ka-backyard, mag-iikot tayo ngayon ng itlog at sasagutin ko yung mga ibang katanungan na madalas ko nababasa sa comment section patungkol dito sa pag-i-incubate natin ng itlog. Ayan, itong incubator na gawa ko mga ka-backyard is kung ano-ano lang to, no? Ayan, hindi po ganito ang itsura nung binibenta ko, mas maayos naman dito, So ayan, pati yung pintuan ay ganyan. So ito, may mga nagtatanong mga ka-backyard ko, ilang beses ko daw po ba iniikot ito sa maghapon, at hanggang ilang araw ang pag-iikot. So, ilan din po ba na araw bago tayo huminto sa pag-iikot ng itlog? Ulit-ulit lang po yung mga tanong pero lagi ko naman po nasasagot. Pero syempre may mga bago tayong subscriber mga ka-backyard na hindi na rin napapanood yung mga ibang video natin. So ayan, naglalagay tayo ng tubig sa unang araw ng pagsalang natin. At hindi po natin inaalis yan hanggang sa mapisa yung mga itlog. Ayan, tatanggalin ko lang muna ito at magpapatuloy tayo sa pagtuturo kung ano yung mga pwede kong ma-share. Ayan. So, doon muna tayo sa ilang beses dapat ikutin ng itlog. May mga nagsasabi po or mga kapwa tayo nag-i-incubate ng itlog na sinasabing at least every 2 hours. So, hindi po yun convenient para sa ibang nag-i-incubate. Ayan, lalo na kung kayo po ay isang empleyado, So, bilang nag-i-incubate na more than 3 years na po, mga ka-backyard ay napagtanto ko na kahit isang beses lang tayo mag-ikot ng itlog sa isang araw ay pwede po pala, napipisa po yung mga itlog. So, meron din mga nagsasabi na hindi sila nag-iikot pero syempre hindi po tayo mag-expect ng may mapipisa doon. Kung may mapisa man doon, yung pinakamalakas na po na similya or na itlog yung mapipisa. So, ang ma-advise ko lang po or masasabi ko lang is kahit na isang beses lang tayo mag-ikot sa isang araw, ay pwede po yun, Pero kung nakasanayan nyo na po yung every 2 hours, kayo po ang masusunod doon mga ka-backyard. Depende po sa kung saan kayo mas komportable. So, yan, isang beses ko lang po iniikot yan every day, once a day lang po, tuwing 9:00 ng umaga. So, ganun po. Kung ano yung nakasanayan nyo, yun po yung gagawin nyo. So, ayan mga ka-backyard. May mga nagtatanong pa, ano pa ba? 24/7 daw ba or pinapatay ba yung ating incubator? Hindi po, mga ka-backyard, once na in-incubate nyo na itlog, 24/7 na po yan hanggang mapisa. At hindi po dapat natin papatayin. Once na mag-brown out
ay okay lang po yun. Kahit hanggang 12 hours ang brownout ay mapipisa pa rin yung mga itlog. Wag lang po natin bubuksan yung incubator para hindi na tayo maglalagay ng kahit anong heating element doon sa loob. So yan. Yan. Ganyan lang mag-ikot. Ito naman ang iikutin ko ngayon mga ka-backyard. Ayan. Sa unang araw ay ikot, then kinabukasan na ulit ang pag-iikot. So, hanggang kailan po ba na mag-iikot tayo ng itlog? So, sa akin po is hanggang 15 days, 15 days ay stop na po ako mag-iikot nun dahil 18 days ay may napipisa na po sa akin. 18 days lang po ang mga itlog na sinasalang ko mga ka-backyard. Hindi na sila umaabot ng 21 days. Kaya yung iba po kasi is 18 days nag-i-stop ng turning, Sa akin po is 15 days, tapos 18 days nila ay napipisa na. So, yan. 15 day ay nag-i-stop na po ako. Bakit tayo naghihinto? Is dahil magpo-form na po yung itlog or yung sisiw kung saan siya lalabas, So, kung saan ka natigil na mag-ikot ay doon din po siya sa top nun, doon po siya magbubutas. So, kung nagbubutas na siya at iniikot mo pa rin, may tendency na sa ilalim po siya magbutas at hindi po siya makakalabas ng eggshell niya. Kaya yun yung dahilan kung bakit sinasabi po nila na nagpisa na or nag-crack na yung itlog pero hindi pa din po natutuloy ang pagpipisa. Dahil po yun sa nasobrahan tayo ng pag-iikot mga ka-backyard. Ayan. So, ganun po. Ang temperature naman natin is 37.2 ay mag-on siya at 37.8 naman po ay magta-turn off or magsha-shutdown yung ating incubator, Kaya manual turning once a day po ang pag-iikot na nakasanayan ko. Proven and tested na po yan mga ka-backyard at napipisa po Hindi na po ako nag-iikot ng thrice a day or twice a day mga ka-backyard kasi masyadong nagko-consume yun ng time, Ayan, lalo na po kapag empleyado po kayo ay talagang magbibig no po kayo kung sa tingin nyo is manual yung incubator at yung alam nyo po ay every 2 hours. Kaya yan, marami pong humihindi sa manual turning kasi yun po ang alam nila na every 2 hours ang pag-iikot ng itlog. So, ayan mga ka-backyard, dati po ay maraming hindi naniniwala na 18 days lang ang inaabot ng aking mga sinasalang na itlog, Kasi sabi nila 21 days daw po napipisa yung mga itlog na sinasalang naman ng karamihan. So, sa akin po is hindi na po umaabot ng 21 days mga ka-backyard. 18 days lang ay nag-i-start na pong ma-hatch. So, halos lahat din po ng mga bumili ng design natin na incubator ay nagpapatunay na 18 days is nag-i-start na ma-hatch yung kanilang mga salang, So, 21 days, unlike sa iba, napapisa pa lang, 21 days is na-pull out na po nila sa incubator yung mga sinalang nilang itlog. So, yan. Ganyan ang design natin mga ka-backyard, Wala po kayo makikita kahit na isang wire na nakalawit-lawit dyan, Ayan. Sa lahat po ng interesado sa incubator natin mga ka-backyard ay maaari nyo po akong tawagan sa numerong nakalagay po dyan sa description ng ating YouTube channel. Nandiyan din po kung saan nyo po ako pwedeng i-message sa Facebook page natin na Ka-Backyard Official. Ayan, sa mga interesado po na magpagawa or bumili ng ating incubator. So, andyan lahat yung details mga ka-backyard kung paano nyo ako makukontak. So, ayan mga ka-backyard, available na din po ang ating budget meal incubator sa Shopee. Naglagay na ako ng discount for as low as 1,780
na incubator budget meal. Free shipping na po nationwide mga ka-backyard. Yun po yung ating 30 to 50 capacity na incubator, ano? So, budget meal, free shipping nationwide. So, papakita ko dito sa inyo. Yung link, ilalagay ko po dyan sa ilalim ng ating comment section. Ipipin ko po dyan mga kabakerd sa mga interesado. Pre-order po yun. Ibig sabihin mga kabakerd is medyo matatagalan ng konti yung ating pagpapaship. Pero hindi po ganun katagal. So yan mga kabakerd. Sa mga interesado, mag-message lamang po kayo. Nandiyan po lahat ang detalye sa ating description. At dito ipipin ko po sa ilalim ng ating comment section mga kabakerd. So yan. Ganyan po. Ito po yung ating 2-layer 160 capacity na incubator. So, ayan mga kabakerd, sa may mga karagdagang katanungan pa po, ay mag-message lamang kayo dyan sa baba or mag-comment para alam ko pa po sa susunod na video ko ang mga itatakel natin, mga kabakerd. Ayan. Sana ay nasagot ko yung mga ibang katanungan na lagi ko po nakikita. Paulit-ulit ko naman po yan na pero hindi po ako magsasawa na ulit-ulitin sa inyo mga kabakerd hanggang ma-perfect nyo po. So, yan mga kabakerd, happy farming po sa ating lahat.